Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan, at swerte. Naway magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig, at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Pisces, para sa Pebrero 11, 2025. Sa pagdating ng iyong kapanahunan, isang malambot ngunit makapangyarihang enerhiya ang bumabalot sa iyo. Ang simula ng panahong ito ay parang isang malumanay na alon na unti-unting dumadampi sa iyong espiritu, pinapaalalahanan kang yakapin ang iyong tunay na likas na katangian. Ang pagsilang ng iyong panahon ay isang paalala na ito ang oras upang pagtuunan ng pansin ang iyong pagkamalikhain, damdamin, at mga panaginip na matagal mo nang nais maisakatuparan. Ngayon, binibigyan ka ng pagkakataon upang ipahayag ang lalim ng iyong emosyon sa mga paraang makahulugan at nagpapalaya sa iyong puso at isipan. Ang pagiging Pisces ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng isang malalim na koneksyon sa mundo ng emosyon at imahinasyon. Ikaw ay isang taong may likas na kakayahang makaramdam ng mga bagay na hindi madaling makita ng iba. Ang iyong intuition ay tulad ng isang ilaw na gumagabay sa iyo sa madilim na daan, kaya ngayong nasa iyong kapanahunan ka, mas lalo mong mararamdaman ang kahalagahan ng pakikinig sa iyong panloob na tinig. Huwag mong hayaang malunod ka sa ingay ng mundo, sa halip, humanap ng sandali upang magmuni-muni at pagnilayan ang mga pangarap na nais mong abutin. Ang katahimikan at pag-iisa ay hindi nangangahulugan ng kalungkutan, sa halip, ito ay isang pagkakataon upang linangin ang iyong sarili, at mas mapalalim ang iyong koneksyon sa iyong tunay na pagkatao. Sa araw na ito, maaari mong maramdaman ang matinding pangangailangang ipahayag ang iyong sarili sa mas malikhain at personal na paraan. Ang sining, musika, pagsusulat, o kahit simpleng paglalahad ng iyong damdamin sa isang tapat na pag-uusap ay maaaring makatulong sa iyo upang maiproseso ang iyong mga emosyon at magkaroon ng mas malinaw na pananaw sa iyong buhay. Ang iyong damdamin ay may malalim na ugat at minsan ay mahirap ipaliwanag, ngunit sa pamamagitan ng malikhaing pagpapahayag, maaari mong bigyan ng anyo ang iyong nararamdaman at mas mauunawaan ito, hindi lamang ng iba kundi pati na rin ng iyong sarili. Subukang magsulat ng isang tula o kwento na sumasalamin sa iyong damdamin, o kaya naman ay gumuhit o magpinta upang ipakita ang kulay ng iyong emosyon. Sa paggawa nito, maaari mong maramdaman ang ginhawa at mas lalong maunawaan ang iyong kalooban. Habang nililini mo ang hinaharap, pag-isipan mo kung paano mo nais tahakin ang landas patungo sa iyong mga pangarap. Ano ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo? Ano ang mga bagay na nagpapainit ng iyong puso at nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay buhay na buhay? Ano ang mga pangarap na matagal mo nang nais abutin, ngunit tila hindi mo pa magawang simulan? Sa araw na ito, pagnilayan mo ang mga tanong na ito, at hayaang ang iyong damdamin ang gumabay sa iyo patungo sa mga sagot. Huwag kang matakot magtakda ng mga bagong layunin o mangarap ng mas malaki. Lahat ng malalaking tagumpay ay nagsisimula sa isang maliit na hakbang, at ang araw na ito ay isang magandang pagkakataon upang simulan ang iyong paglalakbay patungo sa katuparan ng iyong mga pangarap. Ang kumpiyansa sa sarili ay isa sa pinakamahalagang aspeto na dapat mong paunlarin ngayon. Minsan, dahil sa iyong sensitibong kalikasan, maaaring nag-aalinlangan ka sa iyong sariling kakayahan o masyado mong iniintindi ang opinyon ng iba. Ngunit ngayon, hinahamon ka ng araw na ito upang yakapin ang iyong kakayahan at maniwala sa iyong sarili. Lahat ng mga pangarap mo ay posible kung ikaw ay may sapat na tiwala sa sarili upang simulan ang unang hakbang. Ang pag-aalinlangan ay natural, ngunit huwag mong hayaan itong maging hadlang sa iyong pag-unlad. Tandaan na ang iyong mga kakayahan at talento ay may halaga, at ikaw lamang ang makakapagbigay ng tunay na kahulugan sa iyong buhay.
Ang buwan na nasa Scorpio ngayon ay maaaring magdala ng mas malalim na pag-unawa sa iyong mga relasyon. Maaari mong mapansin ang ilang aspeto ng iyong mga koneksyon na hindi mo pa napapansin noon. May mga bagay bang hindi mo sinasabi sa mga mahal mo sa buhay? Mayroon bang hindi pagkakaunawaan na dapat ng pag-usapan? Ngayon ay isang magandang araw upang maging bukas sa komunikasyon at harapin ang anumang bagay na maaaring nagiging hadlang sa mas malalim at mas matibay na koneksyon sa iba. Ang pagiging tapat sa iyong nararamdaman ay magbibigay sa iyo ng kapanatagan at maaari rin itong magbukas ng bagong pag-unawa sa iyong mga relasyon. Habang tinatahak mo ang araw na ito, tandaan na ang damdamin mo ay parang isang malalim na karagatan, minsan kalmado at malinaw, ngunit minsan din ay maalon at puno ng kaguluhan. Huwag matakot sa lalim ng iyong emosyon. Sa halip, gamitin ito bilang isang kasangkapan upang mas maunawaan ang iyong sarili at ang iyong mga pangangailangan. Sa pamamagitan ng introspeksyon at pagiging tapat sa iyong nararamdaman, makakahanap ka ng kapayapaan at mas malalim na kasiyahan sa iyong buhay. Maglaan ng oras upang magpahinga at pangalagaan ang iyong sarili, sapagkat ang tunay na lakas ay nagmumula sa loob. Ang iyong maswerteng kulay sa araw na ito ay berde, isang kulay na sumisimbolo ng bagong simula, pagpapagaling at paglago. Ang kulay berde ay makakatulong sa iyo upang makaramdam ng kapanatagan at balanse. Maaari mong isama ito sa iyong pananamit, accessories, o paligid upang mas madama ang positibong enerhiya nito. Maaari mo ring subukang gumamit ng halaman sa iyong espasyo upang magbigay ng sariwang enerhiya at positibong aura. Ang iyong maswerteng numero ay 3, 7 at 20. Ang 3 ay sumisimbolo ng pagkamalikhain at komunikasyon, ang 7 ay may kaugnayan sa espiritualidad at karunungan, at ang 20 ay sumasalamin sa balanse at pagkakaisa sa iyong buhay. Ang mga numerong ito ay maaaring maging gabay mo sa pagharap sa mga desisyon na kailangan mong gawin sa araw na ito. Ang iyong maswerteng gawain sa araw na ito ay ang paglalaan ng oras para sa pagninilay at pagsusulat ng iyong mga saloobin. Ang simpleng pag-upo sa isang tahimik na lugar at pagbubuhos ng iyong isip at puso sa isang papel ay maaaring magbigay sa iyo ng kaliwanagan at direksyon. Maaari mo ring subukang lumabas at maglakad-lakad sa kalikasan, dahil ang pagiging malapit sa natural na mundo ay maaaring makatulong sa iyo upang mas madama ang koneksyon sa iyong sarili at sa universo. Ang araw na ito ay isang pagkakataon upang magbagong buhay, maghilom, at simulan ang panibagong yugto ng iyong paglalakbay. Sa pagtatapos ng araw, bigyan mo ang iyong sarili ng isang sandali upang pasalamatan ang iyong sarili sa lahat ng iyong ginagawa upang mapanatili ang balanse sa iyong buhay. Huwag kalimutan na ikaw ay isang natatanging individual na may kakayahang makagawa ng magagandang bagay. Yakapin ang enerhiya ng araw na ito at hayaang ito ay maging gabay mo sa mga susunod pang araw ng iyong kapanahunan. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo